ay patuloy po tayong magpupuri, sasamba sa ating dakilang Diyos. At ating pong patuloy na pupurihin siya, pasasalamatan sa lahat ng biyaya, lahat ng provisyon, lahat ng pagkakaloob sa atin ng Panginoon, sa lahat ng ating pangangailangan. Ay napapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang katapatan. Hindi niya tayo binabayaan, hindi niya tayo hindi niya tayo pinababayaan na mawalan ng ating pangangailangan. Tama po ba? Amen. Kaya patuloy po natin na sambahin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo po muna ay lumako sa pagbasa ng kanyang salita sa Awit 91. Awit 91, verse 14 to 16. Napakaganda po ng sinasabi dito. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanhin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin po na kung sino man po ang patuloy na mananalig sa Kanya at patuloy na siya ay kikilalanin bilang Diyos, ay nandun po ang kanyang pagkalinga. Nandun po ang kanyang pagtulong sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po na atin pong itaas ang Panginoon, patuloy po tayong manatili sa kanyang pagkalinga, manatili po tayo sa ating pananampalataya, sapagkat ang Diyos na ating pinanampalatayanan ay tapat at patuloy po na humakalinga sa ating lahat. Tayo pong lahat ay dumako sa panalangin, pangsamahan tayo ng ating Panginoon sa ating pagsamba. Dakilang Diyos, Ama naming banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay makasamba sa iyo. Saan man po kami dako naroon, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagtataas ng aming pagpupuri at pasasalamat at aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Nalangin po namin na patuloy mo kaming samahan sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon. At pagpalain mo po ang bawat isa. Abutin mo po ang aming mga pangangailangan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Bigyan mo kami ng pag-asa, pagkat tunay lamang, Panginoon, sa iyo namin ito matatango. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nakikinig at nanonood po sa ating ngayong umaga na pagsamba at pagpuri sa Diyos. Tayo po ay dadako sa pagsamba. Handa na po tayo magsamba sa Diyos. Magpuri sa Diyos. Tayo po ay tumayo at kantahan natin, awitin natin ang Diyos, palakpakan at damhin ang kanyang presensya, Panginoon. Ang buong puso kang maluwalhati, papapurihan galing sa aming mga puso, Panginoon. Let's sing. To your hands I commit again, with all I can for you. Walk with you, hold your hand, and I am yours forever. Yes, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. We worship you, Lord.
wherever you go, through tears and joy. I'm trusting you, and I believe in all of your ways, your promises forever. It's our voice. Jesus, I believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I breathe. Jesus, I believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I feel. All I am, the presence of the Lord, more than all I am. We worship Let's sing. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship. Thou will worship. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. I will worship. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I feel. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. We worship you, Lord, with all our hearts, Lord. May maparating namin, Panginoon, kung gano'n man namin pinapasalamatan
sa mga nagdadaang araw, Panginoon. You're still the same, Lord, now and forever. With the presence of the Lord, we worship you. We sing. Hide me, turn within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds. I will be still, know you are God. Find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Jesus, power, quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds. I will be still, for you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds. I will be still, though you are God. You're my God, Jesus. Worship you, Lord. Rest my soul in Christ alone. His power, quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I
our God. Oh Lord, Panginoon, pinapasalamatan ka namin at naawitan, sinasamba, pinupupurihan, Panginoon, sa inyong mga kabutihan at mga nagawa sa aming buhay. At ito ang aming pagsamba sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay narito muli upang sumamba sa Kanya. Napakabilis po ng panahon. October na po. At almost 7 months na po tayo na nasa ganitong sitwasyon, no? Na tinatawag nating pandemic, online service. Pero salamat sa Panginoon, patuloy po tayo sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan, patuloy, no? Ito po ay mga 2 chapters na lang po, o 2 mga verses. O ilang mga verses na lang at matatapos na natin ang Book of James. Ito po ay makikita natin sa Santiago chapter 5. Verse 7 to 12. Tayo po ay magbasa sa ating mga upuan diyan sa taob ng tahanan ninyo at dito sa ating bahay-sambahan. Sundan niyo po ako sa pagbasa, Santiago chapter 5 verse 7 to 12. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghihinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakita lang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Tayo po'y dumako sa panalangin. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay sama-samang sumasamba, nagpapasalamat, nagpupuri at tinataas namin ang iyong pangalang dakila sa lahat. Marami pong salamat na muli ang iyong mga salita ay aming nabasa at magsisilbing kalakasan sa aming mga buhay at pagkaing espiritual. Sa umagang ito na kami ay nasa iyong harapan, ang presensya mo ay aming nararanasan, nasa loob man kami ng mga tahanan, nanonood sa mga live streaming o online o naman mga gamit naming gadgets, Panginoon, sa umagang ito at yun din sa loob ng pananambahan na ito. Ang mahalaga, Panginoon, ang iyong presensya ay kasama po namin. At sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan, at meron kaming panibagong buhay na handog sa iyo na nirigalo mo, yung magising kami ngayong umaga, ay isa ng malaking biyaya.
at dapat namin ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalayaan na maaari po namin maibahagi ang iyong salita. Salamat sa iyo pong pagmamahal sa aming bansa at sa iyong mga anak sa bansa naming Pilipinas. Salamat sa iyo pong pagsama sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, kung ano po ang nais yung sabihin sa amin ngayong umaga at ang mga salita mo maging pagkain ng aming kaluluwa. Ito po aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin po na pag-aralan noong nakaraang linggo ang tungkol po doon sa warning, no? Against yung ating pong mga buhay o pakikitungo sa kapwa, about judging one another, boasting, and yung sumunod yung Sunday, yung mga rich oppressors. No? Minsan po, kapag may mga ganito kang nararanasan sa buhay, naiisip mo, ikaw ba ay magtsatsaga pa at magpapatuloy sa Panginoon? At kung ilalatag natin sa panahon ngayon, maaaring naiisip natin, kailan ba matatapos ito? Nakakapagod na. Nakakainip na. Tila baga hindi kami makakilos ng maayos sa nangyayaring ito. Kapatid, kaibigan, may mensahe ang Diyos sa ating umaga, ating pag-aaralan patungkol po sa pagiging matatag, huwag matinag para kay Lord. Ang title ko po dito, James Exhortation to Believers. Magpakatatag, huwag matinag para kay Lord. Yung salita pong exhortation, sa pagdating ni James, sa pagsusulat niya, hindi lamang puro warning ang kanyang binanggit. No? Bagaman sa unang mga chapters, describe niya yung ano yung pananampalataya, ano ang gawa, no? At paano tayo mamumuhay ng may pananampalataya sa pagsama ng gawa, at tinakil niya about the tongue, and then yung kanyang mga warnings. Pagdating naman sa chapter 5, verses 7 hanggang sa matapos, tungkol ito sa patience and prayer. Paano tayo nagiging matatag, nag-aantay, nagtitiis, at alam natin ginagawain natin ito dahil sa Panginoon. Tingnan po natin ang ating pag-aaralan. Una po, sabi po doon sa verse 7 to 8, be patient, Jesus is coming soon. Sa verse 7, kaya nga magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tapos sa verse 8, dapat din kayo magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Pagdating sa verse 10, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. So, inuulit yung salitang pagtsatsaga. Yung po palang patient sa Tagalog o be patient ay hindi pasyente, kundi pagtsatsaga. No? Bagamat naiduduksong yung salitang patient, pasyente. No? So dito, sabi ni James, kayo ay may mga hardship, suffering, lalo na yung mga natitikis, tinitikis na mga mayayaman, na-oppress, magtiyaga kayo. Be patient. No? Kaya sa panahon na ito, be patient. No? Maging matyaga tayo. Ang pagtsatsaga ay isang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, kasama rin yung patient. Diba? Kasama sa karakter ng isang mananampalataya, ini-encourage si James, itong tayong mga mananampalataya nakakaranas ng suffering, ng mga hardship sa buhay, magtiyaga kayo. Bakit? Dahil lapit na dumating ang ating Panginoon. Ibig sabihin, alam nyo, yung pagtitiis nyo na yan, panandalian lang yan. Kasi pagdating ng Panginoon, wala na yan. Diba? Meron pa ba kayong
pagtitiis at pagtsatsaga kapag tayo ay nasa kanyang kaharian na? May aantayin pa ba tayo sa langit na darating? Wala na. Bakit? Nandun na tayo, kapiling ng Panginoon. Kung ikaw ay kumilala kay Jesus, tinanggap sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas, meron kang buhay na walang hanggan, napatawad ang iyong kasalanan, meron kang katiyakan na pagdating ng Panginoon, makakasama ka niya. Dapat matiyak mo yun. At habang buhay pa tayo, habang kahit na nasa pandemic tayo, habang nandito pa tayo at tila baga, ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos, hindi ka makalabas na hindi ka maglalagay ng face mask, hindi ka makalabas na hindi ka maglalagay ng alcohol sa kamay, hindi ka makalabas na hindi ka maglalagay ng face shield. Kasi nga, mayroong pandemic. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan ako maglalaban ng face mask na binili ko? Hanggang kailan ko isusuot tong face mask na ito? Hanggang kailan ako maglalagay ng face shield na ito? Sa panahon na ito. Mga kapatid, panandalian lang yan. Ang pagtitiis sa panahon ngayon ay mapapalitan din ng magandang buhay pagdating ng Panginoon. Dahil malapit na siyang dumating. Sabi ni James, because Christ is coming soon. Ito na yung last day. Malapit na. Naniniwala po ba kayo doon na malapit na dumating yung Panginoon? Sa mga nangyayaring ito? Kung malapit na dumating ang Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Magtiyaga, magtiis, habang meron pa tayong buhay na binibigay ng Panginoon. Yung mga nauna sa atin na matay na, physically, at nasa piling na ng Panginoon, wala na silang pagtitiis sa panahon ngayon. Tama? Wala na sila sa mundong ito. Alam niyo po, nung dumating itong pandemic, ang dami ko pong mahal sa buhay na kaibigang namatay. Na hindi ko napuntahan. Sabi ko, kung kailan pa naman pandemic na kailangan kong puntahan ang mga mahal ko sa buhay, kaibigan, hindi ko magawa. There are pastors na kaibigan ko na namatay. Siguro mga 3 sila. Meron akong kamag-anak, pinakapanganay naming pinsan, namatay, hindi ko rin napuntahan. Pero, iisip ko, Lord, mabuti pa sila. Bakit? Kasi, wala silang pagtitiis sa mundong ito. Hindi na kailangan nilang mag-face mask, mag-face shield, mag-alcohol. Kasi nasa piling nyo na siya, Panginoon. Kami na buhay pa. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And James is so serious in this. No? Sabi doon, kaya nga, therefore, no, yung word doon, mayroong pagdidiin, kapag nakakita niyo yung mga word na, kaya nga, therefore, mag-isip-isip tayo, magtiyaga ka. May sinasabi ang Panginoon pag ganun yung mga words niya. Very serious na doon. Magtiyaga kayo. At kanino ihinambing ang pagtitiyaga na ito? Tulad sa mga magsasaka. Sabi doon, tignan niyo ang mga magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at pagpatak ng una at huling ulan. Yung una at huling ulan, pinagtsatsagaan ng magsasaka pumatak. Doon sa panahon ni Santiago, ang unang patak ng ulan, pumapatak po sa October hanggang December. May tinatawag na spring rain, may tinatawag na autumn rain. So, tayo dito dry and wet season, no? Rainy and sunny, na season natin. Doon sa lugar nila, October hanggang December, yung unang pagpatak. Inaantay yun ng mga farmers. Bakit? Pagpatak noon, yung kanilang mga tinanim, mag-i-start na siyang mamunga. Pagdating ng April, ito yung last rain, yung huling rain, dito naman yung makikita niyang mag-harvest na ako. Isipin niyo yung mga magsasaka. No?
Tayo, siguro may mga kamag-anak, ang tagal nilang mag-antay at very patient sila. Hindi sila yung parang taong, ano ba yan, tagal naman tumubo ng tinanim ko. Aantayin nila yun. Dahil alam nila, pag dumating na yung panahon na ito'y mamumunga, mag-harvest sila. Ganon din daw ang ating pag-aantay sa Panginoon. No? Yung ini-expect natin ang tagal naman ni Lord dumating. Pero alam nating darating ang Panginoon. Be patient. Jesus is coming soon. Pangalawa, do not complain. Grumble, grudge against each other. Verse 9. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ito namang verse na ito ay tumutukoy sa ating mga mananampalataya. Ang sabi doon, James addressed this to Christians. Brothers and sisters, fellow believers, huwag kayong maghinanakitan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng do not complain, grumble, grudge against each other? Doon sa panahon na ito kasi, meron pong pag-aaway-away minsan ang mga magkakapatid na nakikita ni James. Dahil hindi sila ganun kalalim, marahil sa kanilang pananampalataya, meron silang mga complainings. May mga reklamuhan sila na nakikita ni James sa mga believers. Very common po na mareklamo ang tao. Tama ba? Madaling mag-complain. Madaling magkaroon ng grudge sa sarili niya. Mareklamo po ba tayo? Aminin. Di ba? Napapansin nyo, kahit mananampalataya tayo, reklamador tayo. Paggising mo pa lang ng umaga, anong reklamo mo? Wala man lang pagkain sa mesa. Anong almusal? Yeah. O di kaya, ano ba yan? Nangyayarap pong bumangon, sakit ng ulo ko. Ano ba tong kapitbahay ko? Ang aga-aga, nagsisigaw na. Di tuloy ako Ang dami nating complain. Hindi lang doon, no? At ang word na ginamit ni James, medyo mabigat, maghinanakitan. Hinanakit, nagaling sa pagko-complain. Kaya yung pagko-complain ng isang mananampalataya, nagbubunga sa puso ng hinanakit. At dito, hindi lang marahil sa paligid niya nangyari, kundi sa mga kapatid niya, sa Panginoon. Ito yung tinutukoy ni James, huwag kayong maghinanakitan sa isa't isa. Ano kaya yung mga paghihinanakitan ng magkakapatiran sa panahon noon? Maraming usap-usap, ano ba naman ito? Ang tagal naman matapos itong ating mga persecution sa buhay. Kasi persecuted sila. They were dispersed. Itong 12 tribes of Israel na kanyang sinulatan were dispersed. At yung persecutions, ramdam nila. Lalo na kung sila'y nangalat, nawalan ng hanap buhay. Ito yung mga may mga Christians na namatay sa kanilang pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, pag tinignan natin yung tinatawag na church history, yung panahon noon, ng mga magkakapatiran, ang dami pong mga persecutions. Ang dami pong mga trials and hardship and suffering na ang hirap danasin. At nagko-complain sila, ano ba ito? Kailan ba matatapos to? Ito ba yung plano ng Diyos sa amin? Alala niyo sa book of Exodus, no? Yung complaint ng kanyang bayang Israel. Nung napalaya na sila sa Egyptio, nadala sila sabi, flowing with milk and honey, sabi ng mga Israelites, eto ba yun, Moses? Wala kaming makain, walang tubig. Kaya reklamo rin sila. Pero God is so good, no? Pinapakain sila ng Panginoon. Kahit na reklamador ang kanyang bayang Israel. At dito kay James, iulit niya ito. Reklamador kayo ng reklamo, kayo ng reklamo. Sa mga hardship ninyo, bahagi ng buhay ang isang mananampalataya
Merong trials, may suffering, may hardship sa buhay. Hindi pwedeng tanggalin ng isang mananampalataya ang suffering na yan sa buhay na binibigay sa atin para maging matatag tayo. Kaya nung dumating yung pandemic na ito, naging matibay yung mga Kristiyanong matatag sa pananampalataya na hindi kinaya ng ibang Kristiyano. Bakit? Puro reklamo. Yung kanilang faith hindi ganun katatag. Kaya nung dumating yung pandemic, ang daming reklamo. At hindi lang yun. Nagpo-complain sila sa bawat isa. Ito ang masakit. Even believers ay mga may hinanakitan sa isa't isa. So hindi na po iba yung panahon ngayon sa panahon noon. Mas matindi pa nga noon kaysa ngayon. Mas matindi ang trials, persecution, suffering, and hardships noon kaysa ngayon. Alam niyo ba yun? Na yung mga kapatiran, magkakapatid sa Panginoon, makikita mo, pinapatay. Tino-torture. Mag-research po tayo at magbasa. The early Christians, nung panahon na yun, ay matindi ang hardship. Dahil minsan, nakakatuwa. Sasabihin sa panahon ngayon bilang mga mananampalataya, ay, thank you, Lord, we are under God's grace. Wow! At yun naman talaga ang totoo. Sa biyaya ng Panginoon, tayo inaligtas. Pero, hindi ho tayo exempted sa mga hardship. Huwag ho na tayo maghinanakitan. Huwag na ho tayo mag-complain sa bawat isa. Bagkus tayo ay magkaisa at magtulungan. Pangatlo, blessed are those who persevered. Mapalad ang mga nagtsatsaga. Yung word na binanggit ay hindi patient, perseverance, endurance. Ano ba sa Tagalog yun? Yung malalim doon. Tingnan po natin sa verse 11. Sabi po dito, sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Perseverance. No? Kung titignan natin sa Job chapter 1, verse 20 to 22, ayan. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Chapter 2, verse 9 to 10, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Chapter 13, verse 15, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, maiharap lamang sa Kanya itong aking usapin. Wow! Ibang klase itong si Job. At sabi doon, blessed are those who persevered, katulad ni Job. Mapalad yung mga nagtitiis. Yung mga, kahit na maraming mga pagsubok o sakit sa buhay, hindi niya kine-curse ang Panginoon. Sabi nga niya doon sa isang nabanggit, patayin man ako ng Diyos, hindi pa rin ako magbabago sa Kanya. Magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Isang napakahalagang halimbawa at magandang halimbawa itong si Job pagdating sa perseverance. Yung endurance. No? Alam natin ang istorya kung babasahin natin. No? Yung napakabilis nung kanyang mga pagsubok, namatay ang kanyang mga anak. No?
After darating yung mga servant, wala na akong mga hayop ninyo, patay na rin. Ako na lang ang natira. Kaya yung nangyari kay Job, compare natin sa nangyayari ngayon, palagay ko napakaliit nun. Di ba? Tapos hindi tayo magiging persevere. Hindi tayo mag-endure sa ating pananampalataya dahil lamang may pandemic. Kung atin titingnan si Job, hindi lang pandemic ang nangyari sa kanya. Super pandemic. Namatayan ng mga anak, namatayan ng kabuhayan, ang mga hayop niya, wala. Tapos may natira nga. Yung kanyang asawa, kinukurs pa siya. Sumpain mo na yung Diyos mo. Tingnan mo nangyayari sa buhay mo. Wala. Tapos may mga kaibigan siya. Ganon din. Ibig sa encourage siya, ibig sa ipalakas ang loob niya. Iba-iba yung kanilang sinasabi kay Job. Pero ang ganda ng sinasabi ni Job, no? Sa kabila nito, hindi niya binigyan ng sama ng loob ang Diyos. Sa pandemic na ito, marami tayong mga karanasang hindi natin malilimutan na talagang matindi sa buhay. No? Yung ikaw ay nakaranas ng tawag doon yung trials, no? Persecution. Diba? Yung bibili ka ng pagkain sa mall, tapos pag wala kang patient, di ka papasukin. Naka-face mask ka naman. Hindi pwede. Tapos pagdating sa loob ng mall, yung mga naka-patient, tanggal na. Sabi ko, bibili lang ako ng pagkain eh. Hindi, wala kayong patient. Umuwi kayo. Kung gusto nyo, may patient dyan sa labas. Bili kayo. Anyways, magko-complain ka sa sarili mo. Pero sabi ko, Lord, maliit lang to. Kung compare mo kay Job, abang pinag-aaralan natin, okay lang, sige, sunod lang. Ganito talaga. Kay Job, buti na lang, walang mga ginagawa ito. Mas matindi kay Job. Kasi kung meron tayong example ng endurance, perseverance, tignan lang natin yung buhay ni Job sa panahon ngayon. Napakalayo naman pala. Okay lang. Magtsatsaga pa rin ako. Magsasubmit pa rin ako. No? Ako, personally, mareklamo rin ako sa buhay. Naamin ko sa Panginoon, mareklamo rin ako. Sa nangyayari ito. Pero nung binabasa ko ito, sabi ko, at nabasa ko ngayon, napakalayo nito na nangyari kay Job. Tignan natin siya pag kami mga ganitong pangyayari sa buhay natin. And then pang-apat po, do not swear using God's name. Sa verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano pa man. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Meron pa po yan sa Mateo chapter 5, verse 33 to 37. Narinig din ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat may isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Pareho po ba? Binabanggit ni Santiago. May pagkaparehas. Pero pag tinignan yung tema ni Mateo at ni Santiago, at pagdating natin dito, anong kinalaman ng verse na ito doon sa pinag-aaralan namin? Bakit sa Santiago, pagdating sa verse 12, dumating sa huwag kang manumpa. May ang pinag-aaralan natin, encouragement, exhortation. Habang titignan natin po ito, it talks about prayer, panalangin.
No? At sa next Sunday, yun ang ating pag-aaralan. It's about prayer. Meron siyang sinabi dito na kung sa lahat, huwag kang susumpa, huwag kang mangangako, at sasabing, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. It pertains to God. No? Hindi masamang sumumpa kay Lord. Kasi meron kayong oath ni Lord. Meron kayong, Lord, I oath, may oath ako sa inyo at gagawin ko ito. Kung makikipagsumpa ka man o magbibigay ka ng oath kay Lord, dapat taparin mo. Dito para siya sa, kung hindi, huwag ka nang gumawa ng oath kay Lord. Yan, minsan ang mga mananampalataya may ganun eh. Lord, mula ngayon, babaguhin ko na yung buhay ko. Yung mga ganyan. Lord, talaga. Ako na sa iyo na ako, Lord. Hindi mo na ako talaga mailalayo sa iyo, Panginoon. Sa iyo na ako. Pero may mga pagkakataon at maraming pagkakataon, hindi rin naman nangyayari. Yung iyong sinasabi kay Lord, o yung oath mo kay Lord. Diba? Sa panahon ngayon, parang may tinatawag na pexman. Parang ganun din. Parang ewan ko saan galing yung pexman na yun. Na parang sumusumpa na, pexman. No? Hindi ako nagsisinungaling. Mga ganang word. Kasi sabi dito ni James, eto na. Ini-encourage niya, pinalalakas ang loob. Pero, ang dulo nito is prayer. No? Ipanalangin mo sa Panginoon, itong nangyayari sa iyo, pero dalhin mo sa buhay mo, nang itong panalangin na ito, ay tototohanin mo. Kung ikaw man ay may mga pagsubok, at pagsubok na dumarating sa buhay, manalangin ka. Pero huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon kung hindi mo rin naman matutupad. Parang naalala ko yung kantang, I swear, di ba? Parang may ganun. By the moon and the star, pagamat tungkol yun sa pag-ibig niya marahil sa tao. No? Yun makamundong para sa tao. Iba yung kay Lord. No? Do not swear using God's name. On even yung object na patungkol kay Lord. Dito sinabi ni Matthew, Jerusalem. No? May mga ganun eh. Even the objects that pertains to God. Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Upang anong sabi doon? Hindi kayo hatulan ng Diyos. So meron pong judgment kapag tayo sumusumpa sa Diyos na hindi naman natin gagawin. At alam natin dito na ang Diyos natin ay hukom. Napag-aralan natin ng mga nakaraan. So sa ating pagbibitiw ng ating mga salita, sa ating pananalangin, isama natin yung ganitong bahagi ng buhay natin, huwag tayong magsasalita ng ganito sa harapan ng Diyos, sa ating panalangin na hindi naman natin susundin. Ano po ang ating paglalapat na gagawin dito? Tayo po sa ngayon ay nakakaranas ng sufferings, trials, o persecutions. Pinapaalala sa atin na tayo maging matyaga. Huwag maghinanakitan, magtiis, at huwag sumumpa sa ngalan ni Lord na di naman tutuparin. Sa Diyos ang papuri. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, habang malapit na po namin matapos ang serye ng libro ni Santiago, patuloy na ikaw ay kumakausap sa amin sa umagang ito. Marami pong salamat dahil muli kami natuto sa tulong po ng Banal na Espiritu na siyang magpapaalala muli sa amin ng aming mga napag-aralan ngayong umaga at pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo kami, Panginoong, magpakatatag, hindi matinag sa panahon na ito na may krisis sa aming bansa. Dakila namin, Diyos, ipinapanalangin po namin ang aming bansa sa panahon ngayon. Marami na pong marahil pagtitiis, pagtsatsaga ang iyong mga anak. Alam niyo po yung Panginoon. Hindi po namin alam kung bakit nagtatagal pa ang ganitong
pandemic sa aming bansa. Hindi po namin alam kung ano po ang talagang nangyayari. Pero ito po ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. Alam po namin, tinuturuan mo kami magtiyaga, magtiis, manalangin, upang lalo pa po kaming tumibay sa aming pananampalataya. Dahil alam namin, Panginoon, si Jesus ay babalik. Malapit na. Alam din namin, Panginoon, ipagsusulit po namin ang aming mga ginawa sa iyo pagdating ng panahon na yun. Ikaw ang aming hukom. O Diyos, alam po namin, huhukuman mo rin ang aming bansa ayon sa ginawa ng bawat isa sa amin. Kayo na po, Panginoon, ang maghari sa bansa namin, alang-alang po sa inyong mga anak. Pinupuri namin ang iyong pangalan, pinasasalamatan sa iyong kabutihan, at pagtsatsaga sa amin mga kamalian at kakulangan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga buhay na ito ayon sa iyong kalooban. Purihin ang iyong pangalan. Pinapatawad mo ang kasalanan ng aming bansa. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, katatagan, pagtsatsaga, at magpatuloy kami, Panginoon, anuman ang mangyayari habang inaantay namin ang pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Ito po aming dalangin na may pasalamat, papuri sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. God bless you po.